Sa dulo ng isang liblib na lugar sa lalawigan ng Kabisayaan, matatagpuan ang isang maliit at tahimik na sitio na tinatawag na Sitio Bani. Isa itong baryong napaliligiran ng masukal na kagubatan, malalalim na sapa, at misteryosong lawa na hindi nilalapitan ng mga tao kapag sumasapit ang dilim. Sa unang tingin, para itong isang karaniwang pamayanang panlalawigan, may mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang kilala ang isa't isa. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may mga kwentong hindi basta ibinubunyag ng mga matatanda, mga kwentong umiikot sa mahiwagang nilalang, kababalaghan, at mga sinaunang albularyong tila pinanganak upang ipaglaban ang kanilang baryo. Sa Sitio Bani, tatlong matatandang albularyo ang tinitingala ng lahat: Kadoro, isang retiradong mangagamot na kilala sa bisa ng kanyang mga orasyon; Aling Feli, isang mananambal na may matalas na pang-amoy sa mga espiritu; at Mang Abdon, isang tagapangalaga ng mga sinaunang anting-anting at lihim na karunungan mula pa sa panahon ng Kastila. Sila ang tinatawag ng mga tao kapag may biglaang karamdaman, kapag may nawawalang bata, o kapag may kakaibang ingay sa kagubatan. Ngunit sa mga nakaraang buwan, naging mas madalas ang kanilang pagtitipon. Nagsimula ito sa sunod-sunod na pagkawala ng mga alagang hayop. Isang gabi, nagising ang buong baryo sa hiyaw ni Mang Eladio, nawala ang kanyang mga manok, at nakita niyang may bakas ng kalmot sa kanyang kulungan. Ilang araw lang ang lumipas, ang baka ni Aling Teresita ay natagpuang patay, wasak ang liig, tila kinagat ng hayop na hindi nila kilala. At ang pinakamatindi, isang batang babae, si Neneng, 7 taong gulang, ang hindi na nakauwi matapos maglaro sa tabing ilog. Sa pagkabahala ng mga taga-sitio, agad dumawag ng pulong si Kapitan Romy. Ngunit imbes na mga tanod o pulis ang kanyang unang tinawagan, pinakiusapan niyang magsama-sama muna ang tatlong albularyo. Alam niyang hindi ito ordinaryong krimen. May halong takot ang kanyang boses nang sabihin niyang parang bumabalik ang kasaysayan. Nagsama-sama sa bahay ni Kadoro ang tatlong albularyo. Binuksan nila ang kanilang mga sinaunang libro, tinawag ang kanilang mga anito, at nagsagawa ng isang ritual upang malaman kung anong uri ng kadiliman ang muling bumabalot sa kanilang lugar. Sa gitna ng kanilang ritual, biglang lumamig ang hangin, tila may umihip na hindi galing sa kahit anong direksyon. Napundi ang mga kandilang ginagamit nila at bumuka ang lupa sa gitna ng altar. Isang boses ang narinig nila, paos, malalim, at tila hindi likas sa tao: "Babalikan ko ang bani. Kasama ang aking alagad." Napatingin ang tatlo sa isa't isa. May bumalik, bulong ni Aling Feli. At hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, pinatawag nila ang lahat ng matatanda sa baryo. Ipinahayag nila ang kanilang hinala. May isang nilalang na matagal nang napaalis sa Sitio Bani ang muling nagbabalik. Isang aswang na dati nilang nakalaban, ngunit ngayon ay may bagong anyo at may alagad na buwaya. Nagulat ang mga nakatatanda. Sa kwento ng mga ninuno, may isang aswang noon na sinumpa at itinapon sa malayong lugar, ngunit nangakong babalik upang maghiganti. Ang aswang na iyon ay may kakayahang kumontrol ng mga hayop, lalo na ang mga buwaya sa ilog. Noong araw, may isang pamilya ang halos masawi sa isang atake ng buwaya, ngunit sa halip na kainin, ang mga sugat nila ay tila sinadya, para lang sila'y matakot at paalisin. At totoo ngang pagkatapos noon, umalis ang maraming pamilya sa bani, iniwan ang lupa sa ilalim ng sindak. Ngunit tumigil ang lahat ng kababalaghan ng isang panahon hanggang ngayon. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ng tatlong albularyo ang matinding paninindigan, hindi sila papayag na lamunin ng kadiliman ang kanilang sitio. Pinagkaisahan nilang muling buhayin ang sinaunang tipanan ng mga albularyo, isang lihim na samahan na tanging mga pinagpala lamang ang maaaring tumawag.
Kumuha sila ng mga bagong agimat mula sa sagradong punong ibani, pinangalagaan ang mga orasyon na isinulat pa ng mga ninuno, at muling binuksan ang kanilang mga lihim na imbakan ng kaalaman. Sa paglalim ng gabi, habang patuloy ang pag-ikot ng mga albularyo sa paligid ng baryo, nakita nila sa di kalayuan ang isang misteryosong anino, matangkad, payat, may mahahabang daliri at may kasamang hayop na tila buwayang may pulang mata. Nang napansin ng nilalang na pinagmamasdan siya, agad itong tumakbo papasok sa kagubatan, dala ang alon ng hangin at halimuyak ng dugo. Ang laban ay nagsimula na, mahinang sabi ni Kadoro, habang hawak-hawak ang kanyang baston na may nakabaong bala ng gintong pilak. 2 linggo matapos ang ritual ng 3 albularyo at ang pangakong pagbabalik ng nilalang, isang kakaibang pamilya ang dumating sa Sitio Bani. Gamit ang isang lumang truck, dumating sila na tila walang kibo, 3 miyembro lamang. Ang ama na si Donato, isang matangkad at maputlang lalaki, ang ina na si Veron, matipuno at tahimik, at ang kanilang anak na si Ariane. Isang dalagitang may malamlam na mga mata na parang laging tulala. Hindi sana sila pagtatakhan ng mga taga-baryo, kung hindi lang dahil may dala silang isang napakalaking buwaya, nakakulong sa bakal na haula at nakasakay rin sa truck. Ang buwaya ay hindi pangkaraniwan, higit sa 2 metro ang haba, kulay itim na tila uling, at may mga mata na tila naiintindihan ang paligid. Ang sabi ng ama, alaga nila ito mula pa pagkabata, at di basta-basta hayop. Mabilis kumalat ang usapan. Bakit may buwaya sa bundok? Bakit tila maluwag ang mga tanod sa pagpapatira sa kanila? Bakit parang tahimik ang mga hayop tuwing gabi mula nang dumating sila? Sa unang linggo, sinubukan ng pamilya ni Donato na makisalamuha. Nakikitambay sila sa mga tindahan, nakikiinom sa mga karinderya. Ngunit kahit anong gawin nila, nanatiling may bumabalot na hiwaga sa kanilang kilos. Hindi sila kumakain kapag may araw. Hindi sila nagsisimba. At ang pinakakakaiba, ang buwaya nila ay tila mas pinapahalagahan nila kaysa sa mga tao. Isang gabi, habang binabantayan ni Mang Berto ang kanyang maisan, nakarinig siya ng mga yapak at parang pag-ungol. Akala niya ay mga batang nagnanakaw ng mais. Ngunit nang sumilik siya sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang isang taong nakaupo sa tabi ng buwaya, pinapainom ito ng dugo galing sa maliit na palayo. Nang kinabukasan ay nagsumbong si Mang Berto kina Kadoro, nanginginig pa ang kanyang katawan. Agad nagpatawag ng pulong ang mga albularyo. Alam na nila, ito na ang simula ng mas malalalim na gabi. Kinumpirma ni Aling Feli sa pamamagitan ng pagsusunog ng dahon ng ialibhon, isang halamang ginagamit upang makita ang kalikasan ng espiritu ng isang nilalang. Nang usukan niya ang hangin sa labas ng bahay ni Donato, ang usok ay hindi tumaas, bagkus ay bumaluktot pababa, gumapang sa lupa at naging kulay itim. Ibig sabihin, may presensya ng masamang nilalang. Mula noon, nagsimulang bumalik ang mga takot sa sitio. May nakita si Tiyong Nestor na lalaki sa tabi ng ilog, sinasabing kausap nito ang buwaya na parang tao. May nadiskobring isang bangkay ng baka na tila inuka ang bituka at wala na ang puso. May mga batang biglang nagkakasakit, lagnat, bangungot at pagkabalisa sa tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi. Sa kabila nito, tuwing tinatanong si Donato kung may alam siya, simple lang ang sagot niya, walang kasalanan ang alaga ko. Hindi siya umaalis ng haula. Ngunit hindi naniniwala ang mga albularyo. Ipinadala ni Mang Abdon ang kanyang alagang uwak upang manmanan ang bahay ni Donato. Sa pamamagitan ng agimat na nakatali sa paa ng ibon, kaya nitong makita ang likas na anyo ng nilalang kahit anong tago nito. Sa kanyang pagbabalik, bitbit nito ang isang balahibo, itim, matigas, at tila parang balat ng buwaya,
ngunit may hibla ng buhok ng tao. Hindi lang ito hayop, sabi ni Kadoro. Isa itong alagad, isang nilalang na may kasunduan. Nang gabing iyon, pinili ng mga albularyo na magbantay sa paligid ng bahay ni Donato. Nagtago sila sa loob ng kakahuyan. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumigil ang hangin. Kumalma ang mga kuliglig at nagdilim ang buwan kahit wala namang ulap. Mula sa bahay, lumabas si Veron, may hawak na palayok ng dugo. Binuksan ang hawla at kitang-kita ng mga albularyo ang buwayang biglang tumayo, hindi lang basta buwaya, kundi isang nilalang na may mahabang buntot, balat ng buwaya, ngunit paa at kamay ng tao. Lumapit ito kay Veron at sabay silang nagdasal ng kakaibang wika. Tila isang sinaunang ritual, ang mga salita ay hindi pamilyar, ngunit may puwersang bumabalot sa hangin. Napakapit si Aling Feli sa kanyang anting-anting. Ito na nga. Isa siyang alagad ng aswang. Ginising na ang ugnayan nila. Sa sobrang lakas ng enerhiya sa paligid, isang alitaptap na may dilaw na apoy ang lumipad sa gitna ng kadiliman, senyales na ang espiritual na mundo ay ginising. Bago pa makagawa ng anuman ang mga albularyo, biglang napalingon ang buwaya sa direksyon nila. Nakita sila. Agad silang tumakbo pabalik sa kanilang kubo, at sa kanilang likuran, narinig nila ang mabigat na yapak ng hayop na tumatakbo sa gubat. Hindi na sila nag-atubiling tawagin si Kapitan. Inilahad nila ang buong pangyayari. Ngunit natigilan ang Kapitan. Hindi ako makakilos, agad may koneksyon sila sa ilang matataas na tao sa bayan. Mas lalong napatunayan ng mga albularyo na hindi lang ito laban ng karaniwang tao. Isa itong sagradong digmaan ng liwanag at dilim ng mga nilalang ng lupa laban sa mga tagapagtanggol ng pamayanan. At ngayon, ang simula ng malaking sagupaan ay hindi na maiiw sa kabila ng tahimik na anyo ng pamilyang De La Peña, unti-unti nang nabubunyag ang kanilang lihim sa Sitio Bani. Sa tulong ng mga albularyo at ng ilang matatandang residente, napagtanto ng buong sitio na ang kanilang bagong kapitbahay ay hindi ordinaryo, may tagong kasaysayan at ugnayan sa isang uri ng kasamaan na matagal nang ipinaglalaban ng mga sinaunang manggagamot. Nagsimula ang pagbubunyag ng puntahan ni Aling Feli, si Lola Linda, isa sa pinakamatanda sa baryo at dating kasapi ng lihim na samahan ng mga babailan noong panahon ng Hapon. Humigop sila ng salabat habang binabalikan ni Lola Linda ang matagal nang nakalimutang alaala. Ang apelidong De La Peña, ani Lola Linda, matagal na iyan sa kasaysayan ng mga sinumpang angkan. May mga tala sa lumang libro ng mga babailan tungkol sa kanila, isang pamilya na nakipagkasundo sa nilalang ng ilalim ng tubig kapalit ng kapangyarihan. Ibinahagi ni Lola Linda na may isang henerasyon ng De La Peña na nagmula sa isang bayan sa Mindoro, kung saan sinasabing nagkaroon ng pakikipagkasunduan sa diwata ng ilog. Ngunit sa halip na isang mabait na diwata, isang masamang anyo ang lumitaw, isang aswang na nilalang sa anyo ng buwaya, nag-aalok ng yaman, proteksyon, at mahika kapalit ng dugo at kaluluwa. Hindi yon basta alagang buwaya lang, dagdag ni Lola Linda. Isa iyang bantay alagad, nilikhang espiritual mula sa kasunduan ng dugo ng tao at hayop. Habang lumalalim ang investigasyon, sinundan ni Mang Abdon ang anak na si Arian. Sa unang tingin, para lamang siyang normal na dalagita, tahimik, mahinhin, may malalim na tingin. Ngunit isang gabi, habang palihim siyang binabantayan, nakita ni Mang Abdon si Arian na tila nakikipag-usap sa isang itim na anino sa tabi ng lawa. Sa kabila ng dilim, malinaw na narinig ni Mang Abdon ang mga salitang binibigkas ng dalagita. Sa ngalan ng aming angkan, ibinabalik ko ang kasunduan. Gisingin mo ang lakas. Palakasin mo ang alagad. Kami ay handa na.
Pagkarinig nito, agad umalis si Mang Abdon at nagmadaling bumalik sa kubo ng mga albularyo. Ipinatawag niya si Kadoro at Aling Feli. Sabay-sabay nilang binuksan ang isang sinaunang aklat na isinulat pa ng mga tagabulag, mga tagabantay ng sinaunang kasunduan. At nandoon nga, ang pamilyang De la Peña ay isa sa mga itim na puno, isang terminong tumutukoy sa mga angkan na lumihis sa landas ng kabutihan upang magtamo ng kapangyarihan. Samantala, sa kabilang bahagi ng sitio, si Kapitan Romy ay nakatanggap ng lihim na ulat mula sa isang kaibigan sa munisipyo. Ayon dito, may mga dokumentong nagpapakita na si Donato de la Peña ay may kasaysayan ng pagiging suspect sa ilang kaso ng pagpatay sa mga hayop at pagkawala ng mga bata sa ibang lalawigan. Ngunit lahat ng kasong ito ay natatapos sa pamamagitan ng misteryosong pagbawi ng reklamo o pagkamatay ng mga saksi. Dahil dito, humiling si Kapitan Romy ng tulong sa mga tanod upang masuri ang bahay ng pamilya. Ngunit sa gabi ng inspeksyon, biglang naglaho ang buong pamilya de la Peña. Ang bahay ay bukas, walang tao, ngunit naroon pa rin ang hawla ng buwaya. Basag ito. At sa loob, may natirang mga patak ng dugo, balahibo, at isang itim na batong hugis puso. Agad nagsagawa ng pagbabasbas si Aling Feli sa paligid ng bahay. Gumamit siya ng dahon ng kalachochi, asin, at holy water. Sa gitna ng ritual, biglang may sumigaw mula sa kagubatan, si Nardo, isang kabataang tanod, duguan at nanginginig. Anya ay nakita niya si Veron sa gitna ng ilog, tila inaawit ang pangalan ng kung anong nilalang habang hinahaplos ang ulo ng buwayang lumilitaw na parang nilikha ng usok. Nang sumunod na gabi, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang kabayong puti ang natagpo ang patay sa gitna ng palayan, pinunit ang tiyan, at isinulat sa katawan nito ang salitang, "Kami ay babalik gamit ang dugo." Lalong napatunayan ng mga albularyo na ang De la Peña ay hindi simpleng pamilya. Sila ay tagapagmana ng isang kasunduang matagal ang sinira ng mga naunang albularyo, ngunit ngayon ibinubuhay muli upang ipagpatuloy ang sinumpang layunin. Sa pagpupulong ng buong Sitio Bani, nagpasya si Kadoro na panahon na upang bumuo ng bagong tipanan. Hindi na lang ito laban naming matatanda, anya. Kailangan ng bagong henerasyong magtatanggol sa ating lupa. Nagsimula silang magturo ng mga orasyon sa ilang kabataang mailikas na sensibilidad. Gumawa sila ng mga bagong anting-anting. Nagpasa ng kaalaman. At higit sa lahat, ipinagpatuloy nila ang pagbabantay sa gabi, sa mga ilog, kagubatan at lawa. At sa mga gabing tahimik, minsan may maririnig na kaluskos sa tubig. May mga matang pula sa dilim. At isang matinis na tinig na bubulong sa hangin, hindi pa tapos ang kasunduan. Hindi pa kami tapos taasan, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, isang panahon na ayon sa matatanda, pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim. Ayon kay Kadoro, ito rin ang panahong pinakadelikado dahil bukas ang lagusan sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga espiritu. Sa Sitio Bani, ang gabi ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Wala ni isang kuliglig, wala ring huni ng mga ibon. Ang mga aso ay tahimik na nagtatago sa ilalim ng bahay, at ang mga manok ay hindi lumalabas kahit may buwan. Isang panibagong senyales na may masama na namang darating. 10:00 ng gabi, habang nagsasagawa ng bantay ang grupo ni Mang Abdon malapit sa ilog, may narinig silang tila pagaspas ng malalaking pakpak at biglang hampas ng tubig. Tumigil ang ihip ng hangin at biglang bumigat ang paligid. Doon nila nakita, mula sa gitna ng ilog ay umaahon ang itim na buwaya, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang nilalang ngayon ay mas malaki, ang balat ay tila gawa sa batong itim, at ang mga mata ay pula, nagliliyab sa galit.
Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang tatlong aninong sumusunod dito. Sila ay nakaitim, may mahahabang kuko, at naglalakad na parang tao, pero ang mukha ay tila nilalang sa panaginip, mga aswang. Hindi lang ito alagad ito na ang hukbo, bulong ni Kadoro, habang hawak ang kanyang pamalo na may orasyon. Maya-maya, isang sigaw ang narinig mula sa kabilang dulo ng sitio. Isang binatilyo, si Renzo, ang hinila mula sa kanyang kwarto ng isang anino na tila sumulpot mula sa ilalim ng kama. Sa pagmamadali ng mga tanod at albularyo, natagpuan nilang sugatan ang binata at halos mawalan ng malay. Nakuha ito bago pa tuluyang mapahamak, ngunit sa kanyang tiyan ay may kagat, kakaibang kagat na parang halinhinan ng tao at hayop. Habang inaasikaso si Renzo, sunod-sunod na balita ang dumating. Ang isang baka sa bahay ni Mang Carlo ay kinatay na parang may ritual, wala ang puso't atay. Ang isang ginang na buntis, si Aling Riza, ay biglang nilagnat at dinugo sa hindi maipaliwanag na dahilan. May nakitang bakal na kadena sa likod ng eskinita, na tila pinutol mula sa haula, isa sa mga lumang gamit ni na de la Peña. Nagsimulang umatake ang alagad na buwaya, ngunit hindi basta-basta sumasalakay. Pinipili nito ang mga biktimang may liwanag sa katawan, mga batang mailikas na lakas, mga buntis, o yaong mailahing manggagamot. Ayon kay Aling Feli, ang alagad na buwaya ay hindi ordinaryong halimaw. Isa itong mangangalap ng lakas, nagpapakain ng kaluluwa sa mas malaki pang nilalang. Nagtayo ng mga harang ang mga albularyo sa bawat kalsada ng sitio. Gumamit sila ng asin, durog na bubog, holy water, at orasyon na nakaukit sa kawayan. Ngunit sa kabila nito, may ilang bahagi pa ring napasok ng mga nilalang. Sa oras ng 12:00, ang pinakamatinding pag-atake ay naganap. 3 nilalang ang sabay-sabay na sumalakay sa gitna ng baryo, kung saan nagkukumpol ang mga albularyo. Ang buwaya, ngayon ay ganap ng may hugis tao, ay sumugod at sinubukang pasukin ang isentro ng diwa, isang maliit na silid kung saan nakalagay ang batong anting-anting ng sitio, isang lumang bato na may ukit ng araw at buwan, na pinaniniwala ang tagaprotekta ng buong lugar. Ngunit bago pa man ito makalapit, hinarang ito ni Mang Abdon gamit ang kanyang anting-anting na kahoy mula sa puno ng kalikasan, isang puno sa bundok na tanging mga tagapangalaga lang ang pinapayagang humawak. Nang hawakan niya ito, sinigawan niya ang buwaya, sa ngalan ng liwanag, sa bisa ng kasunduan ng kabutihan, huminto ka. Napaatras ang nilalang, ngunit hindi tuluyang umatras. Bagkus ay bumaling ito sa isang gilid ng kalsada kung saan may 2 kabataang nagtatago. Bago pa man ito makalapit, sumugod si Kadoro at inihagis ang kanyang pulseras na may orasyon sa gitna. Sumiklab ang apoy. Ang buwaya ay napasigaw, isang tinig na hindi hayop kundi halimaw na tao. Umatras ito at unti-unting lumubog sa kanal, kasunod ng 2 pang aswang. Saglit ang katahimikan. Ngunit alam ng lahat, hindi pa ito tapos. Nang matapos ang gabing iyon, 7 ang sugatan. 3 baka at 2 manok ang patay. At si Aling Riza, na buntis, ay dinala sa ospital matapos mawalan ng malay at sabihing may sumisipsip sa kanyang lakas habang siya ay tulog. Sa kinabukasan, nagpulong ang lahat ng mga albularyo. Tila malinaw na, ang alagad na buwaya ay hindi lamang tagapagsagawa. Isa itong susi sa pagbabalik ng mas malaking nilalang. At ang kasunduan ng pamilya de la Peña ay patuloy na umuusbong. Panahon ng harapin ito hindi lang bilang mga albularyo, kundi bilang tagapagtanggol ng buong pamayanan. Kailangan na ng mas matinding lakas at isang ritual ng pagsasara sa lagusan ng kasunduan. Ngunit hindi nila alam kung paano, dahil ang susi sa ritual ay nasa kamay ng mga de la Peña.
At ayon sa isang babala na iniwan ni Arian, sa isang piraso ng papel sa sanga ng puno, kapag muling tumulo ang luha ng buwan sa lawa, magbabalik ang tunay na nilalang. Matapos ang madugong pag-atake ng alagad na buwaya sa gabi ng kabilugan ng buwan, isang panibagong kabanata ang binuksan sa Sitio Bani. Napagtanto ng mga albularyo na hindi sapat ang kanilang mga orasyon at anting-anting sa kasalukuyan. Ang halimaw na kanilang kinakaharap ay bunga ng matandang kasunduan na isinara noon, ngunit ngayon ay pilit muling binubuksan, at kailangan nilang gumawa ng paraan para tuluyang isara ito, kahit isugal ang lahat. Panahon na para tawagin ang lakas ng apat na elemento, wika ni Kadoro sa gitna ng pulong ng mga albularyo, tanod at matatanda ng sitio. Tubig, apoy, hangin at lupa, sila lamang ang maaaring magsara sa lagusan ng mga nilalang. Unang hakbang, ang paglikha ng bato ng pagsasara ayon sa lumang kasulatan ng mga babailan, kailangan munang lumikha ng isang ibato ng pagsasara, isang anting-anting na nilikha mula sa apat na elemento. Ito ang magsisilbing kandado ng lagusan, ngunit upang mabuo ito, kailangan ng mga tagapagmana ng bawat elemento. Kaya't sinimulan ang paghahanap para sa tubig. Kinailangan nilang kunin ang tubig mula sa gitna ng lawa ng sitio sa mismong oras ng luha ng buwan. Isang bihirang sandali kung kailan may sinag ng buwan na tumatama sa gitna ng lawa na tila luha ng langit. Para sa apoy, kinakailangang magliyab ang apoy mula sa sanga ng puno ng dapit-hapon, isang matandang puno sa gubat na sinasabing tanging naglalabas ng apoy kapag tinawag sa pamamagitan ng orasyon. Para sa hangin, kailangan nilang abutin ang huling hininga ng isang bulkan ng hangin, isang ritual na ginaganap sa ituktok ng burol kung saan naroroon ang kisong pangkuweba, isang lugar ng orasyon. At para sa lupa, kailangan ang lupaing kinalalagyan ng unang sakripisyo sa kasunduan, ang mismong lupang tinayuan ng bahay ng pamilya de la Peña. Pangalawang hakbang, ang pagsasanay ng mga kabataang tagapagtanggol habang kinakalap ang apat na elemento, sinimulan ni Aling Feli at Mang Abdon ang pagsasanay sa 6 na kabataang napili, mga batang may kakaibang koneksyon sa kalikasan. Isa sa kanila si Renzo, ang binatang muntik ng madagit ng aswang. Isa pa si Jelay, isang batang ulila ngunit mailikas na kakayahang makarinig ng mga espiritu. Tinuruan sila ng mga sinaunang dasal, orasyon ng proteksyon, paggamit ng mga halamang gamot, at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan. Tuwing gabi, sila ay nagsasanay sa ilalim ng buwan, pinatibay hindi lang ang katawan kundi ang kalooban. Hindi sapat na matapang ka, ani Aling Feli. Kailangan matatag ka rin sa loob dahil ang kalaban natin ay kasalanan ng nakaraan. Pangatlong hakbang, ang pagharap sa bato ng alaala. Ang pinakamisteryoso sa lahat ng paghahanda ay ang paghanap sa bato ng alaala, isang batong sinasabing may taglay na alaala ng mga unang albularyo. Ito raw ang magbibigay ng tumpak na orasyon para tuluyang maisara ang lagusan. Ayon sa alamat, matatagpuan ito sa ilalim ng ilog, sa pinakailalim kung saan sinasabing unang lumitaw ang buwaya. 3 matatandang albularyo ang sumubok bumaba roon, si Mang Oscar, si Aling Bina at si Kadoro. Isang gabi, sa tulong ng itim na kandila at tinig ng mga babailan, pinasok nila ang ilalim ng tubig. 6 na oras silang nawala. Nang bumalik sila, iisa lang ang tanging may ulirat, si Kadoro, nanginginig, duguan ang mata, at may hawak na maliit na puting bato. Anya, nakita ko ang simula. Narinig ko ang pangalan. At nakuha ko ang huling paalala, nakaukit sa bato ang mga salitang, isara ang lagusan, sa pamamagitan ng dugo ng tagapagbukas. Ibig sabihin, para maisara ang lagusan, kailangang isakripisyo ang mismong may dugong de la Peña, ang pinagmulan ng kasunduan. Pang-4 na hakbang,
ang panawagan sa mga espiritu ng kalikasan bago maisagawa ang ritual. Isang gabi ng panalangin at panawagan ang ginanap sa gitna ng sitio. Nagsindi ng daan-daang kandila, sinabuyan ng asin at bigas ang paligid, at nagsayaw ang mga kabataan sa saliw ng tambol. Tinawag nila ang mga espiritu ng hangin, apoy, lupa at tubig. At sa huling bahagi ng ritual, ay lumitaw na liwanag sa itaas ng lawa, parang isang anyo ng diwata. Isang boses ang narinig sa hangin, handa na ang lahat. Ngunit tandaan, ang pagsasara ay kapalit ng isang buhay. Ang lagusan ay hindi tuluyang isasara kung walang dugo ng angkan ng kadiliman. Tahimik ang lahat. Tila hindi nila inaasahan na may kailangang mag-alay ng buhay. Ngunit bago pa sila mawala ng pag-asa, dumating si Veron, ang anak ni Donato de la Peña. Tumayo siya sa gitna ng mga albularyo, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita, "Ako ang magiging susi. Hindi ko piniling ipanganak sa angkang ito, pero pipiliin kong tapusin ito." Nagulantang ang lahat. Pero batid nilang si Veron lang ang may kapangyarihan na tumugon sa tawag ng sakripisyo, dahil siya mismo ay may dalang kapwa dilim at liwanag. Sa kinabukasan, inihanda na ang lahat, ang bato ng pagsasara, ang 4 na elemento, ang orasyon, at ang kaluluwang handang magsakripisyo. Isang hakbang na lang ang kulang, isagawa ang dakilang ritual. At sa susunod na gabi, sa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga albularyo at nilalang ng dilim, isasagawa ang pinakamatinding pagsubok ng Sitio Bani. Dumating ang pinakahihintay at kinatatakutang gabi. Ang mga bituin ay tila nagkubli, at ang buwan ay nagniningning ng buong buo, isang presensyang tila nanonood sa bawat galaw ng mundo sa ibaba. Sa gitna ng Sitio Bani, sa pinakatimog na bahagi malapit sa ilog, itinayo ang altar para sa dakilang ritual ng pagsasara. Ang mga albularyo, kabilang sina Cadoro, Mang Abdon, at Aling Feli, ay nakasuot ng kanilang buong anting-anting, may mga ukit ng sinaunang baybayin sa balat, at nakapwesto na sa 4 na sulok ng altar, tugma sa 4 na elemento, tubig, apoy, hangin, at lupa. 11:00 ng gabi. Tila nahahati ang hangin, katahimikan na parang naghihintay ng pagsabog. Dala ng kabataan ang iibato ng pagsasara, habang si Veron naman ay payapang nakatayo sa gitna ng altar, suot ang puting saya ng kanyang lola, isang dating babailan. Ang kanyang mga mata ay mapayapa, ngunit puno ng tapang. Biglang nanginig ang lupa. Mula sa kagubatan, sa ilalim ng ilog, sa mga bubong ng mga bahay, sabay-sabay lumitaw ang mga nilalang ng dilim. Ang alagad na buwaya, ngayon ay halos kahawig na ng tao, may matatalim na kuko at ngiting punong-puno ng kasakiman, ang siyang nanguna sa hanay ng mga halimaw. Kasama niya ang 3 aswang, 2 tikbalang, at isang dambuhalang nilalang na parang pinagsamang baboy ramo at uwak, isang balbal ng kabundukan. Handa na sila. Magsisimula na tayo, bulong ni Cadoro, habang inaalay ang unang elemento, tubig ng luha ng buwan. Inihulog niya ito sa gitna ng altar, at ang lupa ay umuso. Sumunod si Mang Abdon, apoy ng dapit-hapon. Nagsindi siya ng sanga gamit ang orasyon, at sumiklab ito na parang may sariling buhay. Lumutang ang apoy sa gitna, nagtugma sa tubig. Sunod si Aling Feli, hangin ng sumpang kuweba. Sa kanyang pag-awit, biglang humangin at sumayaw ang mga kandila. Sa huli, isinaboy ni Renzo ang lupa ng unang kasunduan. Kumislap ang altar. Buo na ang bato ng pagsasara, at sinimulan na ni Veron ang orasyon. Ngunit hindi sila pinabayaan. Ang mga nilalang ng dilim ay sumugod. Una nilang pinuntirya ang altar, ngunit agad silang hinarang ng 6 na kabataang mandirigma. Ang bawat isa sa kanila ay maihawak na kagamitan ng sinaunang albularyo,
Pangalang may orasyon, buntot pagi, bato ng tagabulag, at pinunong pamalo. Pinagtulungan nilang pabagsakin ang isa sa mga tikbalang, habang si Jelay ay bumigkas ng orasyon na nagpapabigat sa katawan ng aswang. Sa gitna ng laban, si Kadoro ay nahuli ng balbal at itinapon sa gilid. Si Mang Abdon naman ay tinamaan ng buntot ng buwaya at napaluhod. Pero hindi sila sumuko, sapagkat ang kanilang pananampalataya at proteksyon ay higit sa pisikal na katawan. Sa gitna ng kaguluhan, si Veron ay patuloy sa pagbibigkas. Sa ngalan ng liwanag, isinasara ko ang lagusan ng kasunduan, kasama ng aking dugo. Lumuhod siya sa harap ng altar at inilabas ang maliit na kutsilyo na may sagradong ukit. Ngunit bago pa niya magamit ito, dumamba ang alagad na buwaya. Ngunit hindi siya nakaabot. Sa likod ni Veron, lumitaw si Renzo at hinarang ang halimaw. Tinamaan siya sa balikat, ngunit hindi siya natinag. Hindi ka na makakapinsala pa, bulong niya, sabay bagsak ng batong may dasal sa ulo ng buwaya. Ang buwaya ay napasigaw, at sa huling sandali, lumitaw ang hugis ng isang matandang lalaki, si Donato de la Peña. Tama na, mahina nitong sabi habang unti-unting natutunaw ang anyo. Tama na ang kadiliman, muling tumingin si Veron sa altar. Tumulo ang kanyang luha habang binibigkas ang huling bahagi ng orasyon. Isinaksak niya ang kutsilyo sa sarili niyang palad, at ang dugo ay tumulo sa bato. Isang pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong sitio. Nagwala ang mga nilalang ng dilim. Isa-isang nagliyab at naglaho, habang ang buwaya ay sumigaw ng malakas na tila pagsisisi at tuluyang nilamon ng lupa. Nang tuluyang matapos ang ritual, ang buong sitio bani ay bumalot sa katahimikan. Ang buwan ay tila ngumiti sa langit. Ang lupa na dati nanginginig ay naging payapa. At ang hangin ay parang may dalang panalangin ng mga ninuno. Si Veron ay nakaluhod pa rin, ngunit buo. Hindi siya kinuha ng ritual, bagkus, tinanggap ng kalikasan ang kanyang sakripisyo bilang pagbawi, hindi bilang kapalit ng buhay. Ang labanan ay tapos na. Ngunit ang sugat ng kasaysayan ay hindi basta mawawala. Kaya't isang panibagong layunin ang nabuo, ituro sa mga susunod na henerasyon ang nangyari. Itaguyod ang kaalaman at panatilihing buhay ang mga orasyon, anting-anting at kabutihang likas sa tao. Matapos ang dakilang ritual at ang pagwawakas ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim, muli nang naging tahimik ang Sitio Bani. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, alam ng mga nakasaksi na may mas malalim pang kasaysayan ang kailangang ilantad, ang kasaysayang matagal nang ibinaon sa lupa, tinakpan ng mga lihim, at pinalitan ng kasinungalingan. Nagsimula ang pagbubunyag ilang araw matapos ang labanan. Habang naglilinis ng altar si Renzo, may natagpuan siyang lumang kahon na gawa sa pinatuyong vault ng ahas, nakatago sa ilalim ng batong ginamit sa ritual. Sa loob nito ay may makapal na talaan, mga lumang sulat, dokumento, larawan, at liham na isinusulat ni Donato de la Peña noong siya ay bata pa hanggang sa maging ganap na alagad ng kadiliman. Dinala ito ni Renzo kina Kadoro at Aling Feli. Isinailalim sa orasyon ang mga dokumento upang mailantad ang mga nakatagong salita at simbolo. At sa gabing iyon, sa harap ng mga matatanda at bagong albularyo, binasa ni Kadoro ang unang liham. Nagsimula ang lahat hindi sa pagkauha o sa kapangyarihan, kundi sa matinding takot sa kamatayan. Ako si Donato de la Peña, at ako ang gumawa ng kasunduan kapalit ng buhay ng aking anak. Ang simula ng kasunduan ayon sa tala, taon 1918 nang unang lumitaw ang kakaibang sakit sa anak ni Donato. Namatay ang asawa niyang si Maria sa panganganak, at naiwan sa kanya ang isang batang lalaki na sakitin at laging binabangungot. Sa takot na mawala ang tanging alaala ng kanyang mahal,
Humingi si Donato ng tulong sa isang matandang babailan mula sa kabilang bayan, si Cain siyang, kilalang tagapangalaga ng mabisang orasyon. Ngunit may kondisyon si Cain siyang, upang mailigtas ang anak, kailangang ihandog ni Donato ang kanyang sarili sa tagapamagitan ng dalawang mundo, isang nilalang na kayang bumuhay, ngunit kapalit ay pagkakabit ng dugo sa dilim. Dahil sa desperasyon, pumayag si Donato. Isinagawa ang orasyon sa gabi ng kabilugan ng buwan sa tabi ng ilog, gamit ang balat ng buwaya bilang daluyan. Dito rin isinilang ang unang alagad ng dilim sa Sitio Bani, ang buwayang may mukha ng tao. Mula noon, naging tagabantay ng lagusan si Donato, habang palihim niyang pinapalaganap ang kasamaan kapalit ng kapangyarihan at mahabang buhay. Akala ko'y kontrolado ko ang dilim. Pero sa bawat taon, unti-unti akong naging alipin nito. Hindi ko na siya mapigilan. Donato pagsisinungaling at panlilin lang itinuro sa mga tao ng Sitio Bani na si Donato ay isang mapagkawanggawang hasyendero. Pinatayon niya ang eskwelahan, simbahan at kalsada. Ngunit ang totoo'y ginagamit lamang niya ito upang panatilihing tahimik at masunurin ang buong komunidad. Sa likod ng kanyang yaman, pinupulot niya ang mahihina, ang mga ulila, at ang mga nawawala, silang lahat ay inihahain niya tuwing 3 taon sa buwaya. May isang tala na nagsasabing 32 katao ang nawala sa loob ng 50 taon, lahat ay hindi kailanman nakita muli. Ngunit hindi lahat ay nanahimik. Ang pagtutol ng ilang albularyo noong dekada 60, isang grupo ng mga albularyo mula sa kalapitbayan ang sinubukang tapusin ang kasunduan. Isa sa kanila ang ama ni Aling Feli. Ngunit bago pa maisagawa ang ritual, isa-isa silang pinatay, isinadlak sa ilog, sinunog ang mga bahay, at pinagbintangan ng ipanggugulo sa katahimikan ng sitio. Ipinanalo ni Donato ang tiwala ng bayan, habang ang mga natitirang albularyo ay nanatiling lihim sa kanilang kaalaman. Ang anak na tagapagdala ng liwanag ang hindi alam ni Donato, ang anak niyang lalaki na iniligtas sa pamamagitan ng kasunduan ay may inibig na isang simpleng babae sa kabilang baryo, at sa kanilang pag-ibigan, isinilang si Veron. Nang mamatay ang kanyang anak, hindi na nahanap ni Donato ang apo, at kalauna ay natagpuan ito ng isang matandang albularyo at inalagaan na parang sariling anak. Lumaki si Veron sa simpleng buhay, walang kaalam-alam sa kanyang pinagmulan. Ngunit dahil sa kanyang dugong maihalong kadiliman at liwanag, siya ang naging tanging susi upang maisara ang lagusan. Ang dugo ko ang nagbukas sa lagusan, ngunit sa dugo rin ng aking apo ito'y isasara. Sulat ni Donato sa kanyang huling tala. Pagpapatawad, paglilinis, at pagbangon hindi naging madali para sa mga taga-Sitio Bani ang pagtanggap sa katotohanan. Marami ang umiyak, nagalit, at nagtanong kung bakit pinayagan ang kasinungalingang maghari ng ganoon katagal. Ngunit sa huli, ipinagpasalamat ng lahat ang pagbubunyag. Itinayo ang dambana ng katotohanan sa tabi ng ilog, kung saan isinagawa ang ritual. Doon ay inilagay ang mga tala ni Donato, mga larawan ng mga nawawala, at isang panatang hindi na muling papayagang maghari ang kadiliman sa pamamagitan ng kasinungalingan. Si Veron ay hindi umalis sa sitio. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang pinagmulan, ngunit pinili ang daan ng kabutihan. Tinuruan niya ang mga kabataan ng mga aral ng mga albularyo, at sinigurong ang kasaysayan ay hindi na muling itatago. Sa muling pagliwanag ng araw, isang bagong yugto ang sinimulan sa Sitio Bani, batay sa katotohanan, hindi sa takot, sa pananampalataya, hindi sa kasunduan. Makalipas ang mahaba at madilim na yugto ng kasaysayan ng Sitio Bani, unti-unting nanumbalik ang kulay sa paligid, mga halamang dati tuyot, muling nagberde, ang ilog na halos maitim at marahas, ngayon ay maliwanag at mahinahon. At ang mga tao,
na dati palaging nagmamadali at tak sa gabi, ay ngayon natutong ngumiti at magsindi ng lampara ng walang pangamba. Ngunit sa pagbabagong ito ay may responsibilidad ding naipasa. Ang kasunduan ay nasira na, ang lagusan ay tuluyang naisara, at ang alagad na buwaya ay hindi na muling babalik. Subalit ang kadiliman ay hindi nawawala, ito ay laging naghahanap ng butas, ng kahinaan sa puso ng tao. Kaya't ipinanganak ang isang bagong panata, panata ng mga tagapangalaga ng liwanag. Ang formal na pagpapamana isang seremonya ang isinagawa sa dambana ng katotohanan, kung saan itinalaga ang mga bagong tagapangalaga ng sitio. Pinangunahan ito ni Nakadoro, Aling Feli, at Mang Abdon, tatlong natitirang matatandang albularyo na naglilingkod na ngayon bilang gabay ng kabataan. Tumayo si Veron sa gitna ng dambana, sa harap ng bagong henerasyon, mga kabataang sina Renzo, Jelay, Arman, Lita, at iba pa na naging saksi at bahagi ng laban. Suot nila ang mga anting-anting na minana mula sa mga yumaong tagapangalaga. Hindi ito simpleng kapangyarihan. Ito ay pananagutan. Pananagutang protektahan ang buhay, ang katotohanan, at ang kabutihan sa gitna ng mundong madaling silawin ng dilim. Veron, isa-isa nilang binigkas ang panata. Ako, bilang tagapangalaga, ay nangangakong iingatan ang bawat lihim ng liwanag. Ituturo ko ang totoo, isasaysay ko ang kasaysayan, at maglilingkod ako hindi para sa sarili kundi para sa kabutihan ng lahat. Pagkatapos ng panata, isa-isang isinaboy ni Aling Feli ang abo ng sinaunang mga babailan sa mga paanan ng bagong tagapangalaga, simbolo ng basbas ng mga ninuno. Bagong kaalaman, bagong hamon simula noon, bawat linggo ay may pagtitipon sa ilalim ng buwan. Dito tinuturuan ng matatanda ang mga kabataan ng mga sinaunang kaalaman, pagbasa ng damdamin sa ihip ng hangin, pagkilala sa orasyon ng paggaling at proteksyon, paggawa ng anting-anting mula sa kalikasan, paggalang sa espiritu ng kagubatan, ilog, at langit. Hindi lahat ay madaling matutunan. May ilan sa kanila ang nabibigo, may ilan ang nagdududa, ngunit sa bawat kabiguan ay mas matibay ang samahan. Sapagkat alam nilang ang kaalaman ay hindi lamang pamana, ito'y sandata laban sa kasinungalingan at takot. Pagsisimula ng aklat ng liwanag, isamungkahi ni Jelay, nagsimula silang magsulat ng sariling aklat, tinawag nila itong piaklat ng liwanag. Isinulat dito ang lahat ng karanasan nila, ang mga orasyon, ang kasaysayan ng Sitio Bani, at ang katotohanan tungkol sa kasunduan at sa angkan ng De La Peña. Ngunit hindi ito basta-basta aklat, bawat pahina ay ginamitan ng halamang nagpapalakas ng alaala, at ang tinta ay galing sa katas ng punong pinagpala. Ang aklat ay nakatago sa sagradong bahagi ng dambana, at tanging mga tagapangalaga lamang ang maaaring makabasa nito, bilang gabay sa mga darating na panahon. Pagpapalaganap ng katotohanan, hindi lamang sa Sitio Bani naging makapangyarihan ang bagong henerasyon. Sa tulong ng ilang matatanda sa kalapitbayan, nagsimula silang maglakbay upang ibahagi ang kanilang kwento. Mula sa mga paaralan hanggang sa mga baryong may parehong kwento ng nawawala, panggagaway at pag-atake ng mga nilalang ng dilim, naging inspirasyon sila. Hindi upang takutin ang mga tao, kundi upang paalalahanan ang lahat na mailiwanag sa bawat kadiliman at may pag-asa sa bawat takot. Si Veron ang madalas magbigay ng pahayag. Sa kanyang mga salita, hindi siya nagsisisi sa kanyang pinagmulan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito, sapagkat sa kabila ng dugong may kasaysayan ng kadiliman, pinili niyang maging ilaw. Hindi mo pipiliin kung kanino ka ipinanganak, pero may karapatan kang pumili kung anong uri ng tao ka magiging. Pagbabantay habang tahimik ang mundo sa loob ng mga susunod na taon, naging payapa ang Sitio Bani. Wala nang bigla ang pagkawala, wala nang gabi ng sigaw at takot.
Ngunit hindi tumigil sa pagbabantay ang mga tagapangalaga. Bawat buwan, pinupuntahan nila ang dating lagusan upang tiyakin na ito ay selyado. Gumagawa rin sila ng mga bagong proteksyon sa bawat bahay, bawat punong kahoy, bawat bukal. Sa panahon ng bagyo, lindol o eklipse, hindi sila nagpapabaya sapagkat alam nilang ang mundo ay patuloy sa pagbabago at ang dilim ay laging maghahanap ng pagkakataon. Isang bagong simula, ang huling pahina ng Aklat ng Liwanag ay may tanging sulat na isinulat ni Renzo. Kung sakaling mabasa mo ito at ikaw ay hindi pa isinilang sa aming panahon, alalahanin mong may mga taong piniling ipaglaban ang tama. Kahit sila'y nasaktan, kahit sila'y nawalan. Ikaw na nakakabasa nito, ikaw na ngayon ang tagapangalaga. Ituloy mo ang liwanag. At sa muling pagsikat ng araw, ang Sitio Bani ay hindi na isang lugar na puno ng lihim at takot. Ito na ay naging tahanan ng mga albularyo, mga tagapangalaga, at ng panibagong henerasyong pipiliing lumaban hindi sa pamamagitan ng armas, kundi ng puso, kaalaman at pananampalataya.